Isang pinagpalang gabi sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Tayo magsimula na sa ating gawain sa gabing ito. At iniimbita ko ang bawat isa na tayo po'y tumayo. Ngayon ay November 27, no? Huling biyernes ng buwan na ito. At tunay na ang Panginoon ay iningatan tayo mula January sa mga sakong nagdaan. At magtatapos ang buwan na ito, papasok tayo sa huling buwan ng taong ito na baon-baon ng kabutihan na ginawa ng Panginoon. At marapat lamang natin siyang sambahin, purihin. At kaya naman sa gabing ito, ating isang tabi ang mga bagay na mahadlang sa atin para makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Sa pagsisimula, tayo umawit ng isang awitin nagsasabing, Consume me, Lord. Hallelujah. Consume me, Lord, by the power of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by... Hallelujah. Tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Consume me, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Consume me, Lord. Yes, Lord. Yan ang aming, hallelujah, desire, Panginoon, na maging gaya mo, Panginoon. Malaya kang basagin. Hallelujah. Ang aming mga puso. Hallelujah. Upang ito'y magamit, Panginoon, sa kapurihan mo. Hallelujah. Ikaw ang makita at maitaas, Panginoon. Hallelujah. Let us worship the Lord. Minsan pa. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Hallelujah. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Minsan pa. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Yes, Lord. Malaya ang iyong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Upang aming mga kabataan, Panginoon, hallelujah, ay magamit, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon. Basagin mo ang mga pag-aalinlangan, Panginoon. Ang mga bagay na ginagawa ng kaway, O Diyos, ay basagin mo, wasakin mo, Panginoon. Hallelujah. Malaya kang makakilos, Panginoon, sa oras ito. Hallelujah. Let us worship, hallelujah, the Lord. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord. Hallelujah. And make, yes, Lord. You want to be, hallelujah, like you, Lord. Hallelujah. Bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, hallelujah, Lord, by you. Hallelujah, 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 Lord, by hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, hallelujah. Muli kami, Panginoon, ay nagbabalik sa iyo, Panginoon. Ang pinakamataas sa pupuri at pagdakila, Panginoon. Gaya ng aming inawit, Panginoon. Ikaw ay malaya.
Puspusin mo, Panginoon, ang bawat puso namin sa gabing ito. Ang mga kabataang ito, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang may hawak ng buhay, Panginoon. Ang bawat sa amin, Panginoon, ay hawak mo. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ang aming bukas, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa pagparito namin sa lugar na ito, wala kaming ibang nais, Panginoon, hallelujah. Kundi, Panginoon, kami, Panginoon, katagpuin mo, hallelujah. At ikaw ay malayang mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tunay na ikaw ang nagsabi, Panginoon. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sino man isa, dalawa, hallelujah, na nagtitipon sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ay naroon, Panginoon. O Lord, kami higit sa isa o dalawa, hallelujah. Kami, hallelujah, naglalagak, Panginoon, ng pag-asa. Panginoon, ang muling presensya mo, Panginoon, ay katatagpuin namin sa lugar na ito, Panginoon. At kung may nakita ka man, Panginoon, hallelujah, ng mga bagay ng kasalanan, Panginoon, aming mga pagkukulang, O Lord, aming ibinababa, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon. Ikaw ang nakakita ng aming kalagayan, Panginoon. Hallelujah. At malaya ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ikaw ang Lord God ang magpuno, Panginoon, sa aming mga kakulangan. Ikaw ang gumamot, Panginoon, sa aming mga sakit, spiritually, hallelujah. Sa aming mga bagay, hallelujah, na pinagkakabalisahan, Panginoon. Kami rin naman, mga kabataan, Panginoon, ay nakakaranas ng mga bagay, Lord God, na napakabigat. Na maging minsan kami ay niyuyugyug ang aming mananampalataya. Ngunit salamat, O Lord, dahil ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hayaan, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, ang isang pumuspos sa puso ng bawat sa amin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. Kami naglalagak, Panginoon, ng expectation, Panginoon, sa gabing ito. Hindi kami pumunta rito, Panginoon, ng walang anumang bagay na inaasa mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami nag-expect, Panginoon, na muli ikaw ay mangusap sa mga huling araw na ito, Lord God. At Lord God, ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming pag-aawitan hanggang sa pakikinig namin ng Lord God ng iyong salita, Panginoon. Malaya ang iyong Espiritu na mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, ngayon pa lamang, Panginoon, ikaw, Lord God, ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso. Ang maghari, Panginoon, sa lugar na ito. Maghari sa puso ng bawat kabataan, Panginoon, na narito, Lord God. Gayon din, Lord God, sila, Panginoon, na nakatune in, Lord. Sila rin, Lord God, ay naglalagay ng expectation sa iyo, Panginoon. At kami umaasa na sila rin naman, gaya namin na narito, Lord God, ay aabutin mo. Purihin ka, amang banal, hallelujah. Narapat lamang na ibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pinamataas sa papuri, parangal, pasalamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Handa na ba tayo magpuri, mga kapatid? Tayo magpuri sa Panginoon. Ating awitin ng isang awit na nagsasabing, The Spirit of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Minsan pa, hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty is in me. Hallelujah. Mighty is in me, that He that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Hallelujah! Of His word. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Amen. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Minsan pa, the Spirit. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Amen. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Hallelujah. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, I can do anything. Amen. Hallelujah. By the power of your Spirit, through the one who strengthens me. Strengthens me. I love to be in your presence. Hallelujah. I love to be in your presence with your people. Yes, Lord. Hallelujah. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise. Minsan pa, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise. You set my feet, hallelujah. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Panginoon. Spirit, in your presence. Hallelujah! Singing praises. I love to stand and rejoice. I lift my hands and raise. Minsan pa, I love to be in your presence with your people singing praise. Yes, Lord. I love to stand and rejoice. Lift my hand. The Spirit. Hallelujah. So ulit pagkakataon. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. Hallelujah. Is great and minsan ba? Sa uling pagkakataon. Hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We love to be in your presence, Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sumamba sa Panginoon. Ating awitin ng isang awit na nagsasabing, be magnified. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 I have made you too small in my eyes, oh Lord. Forgive me, and I have been living a lie that you were unable to help me. Hallelujah. But now, oh Lord, I see my wrong. Hallelujah. Hear my heart and show yourself strong. Yes, Lord. Hallelujah. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be my. Yes, Lord. Hallelujah. Yan ang aming dalangin, Panginoon. Oh, Lord. Be magnified. Let us sing. Be magnified. Be magnified. Oh, Lord. You were highly exalted. And there is nothing you. Hallelujah. Yan ang aming pinapanampalataya, Panginoon. Hallelujah. Na sa iyo'y walang imposible, Panginoon. Hallelujah. Be magnified. Hallelujah. Oh Lord. Be magnified. Second stanza. I have leaned on the wisdom of men. Oh Lord, yes Lord, forgive us Lord, forgive me.
and I have responded to them. Hallelujah. Instead of your light, your mercy, hallelujah. But now, oh Lord, I see my wrong. Yes, Lord, heal my heart, Lord. Heal our heart, Lord. Hallelujah. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Yes, Lord. Oh Lord, ating awitan ng Panginoon. Ibalik sa Kanya lahat ng mapuri. Hallelujah. Be magnified. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh, Lord, be magnified. Isa, hallelujah. Minsan pa. Be magnified. Oh, Lord. Hallelujah. You are highly exalted. Yes, Lord. Ikaw, hallelujah, ay itataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat kang itaas, Panginoon. Oh, Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh, minsan pa, hallelujah. Sa huling pagkakataon, hallelujah, ibigay natin ang pagsamba sa Panginoon. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes, yes Lord, our eyes are on you, Lord. Be magnified, oh Lord, be magnified, oh Lord, be magnified. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Let us say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na hindi mapigilan ang pagluha pag naiisip ang mga kabutihan ng Panginoon sa mga nakalipas sa panahon. At sa parteng ito, mga kapatid, at sa mga nakatune in sa kanilang tahanan, ay malayan niyo pong ibigay ang inyong mga prayer request sa comment box. At sa mga nandito, mga kapatid, ay maaari niyo isulat sa papel upang mamaya ay may sama sa panalangin sa pagtatapos. At tayo'y darako na sa pinakamahalagang parte ng gawain. Walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Ating awitin niyo isang awit na nagsasabing, "This is the air." Hallelujah. This is the air I breathe. Hallelujah. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Hallelujah. This is my daily bread. Hallelujah. This is my daily bread. Hallelujah.
your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Yes, Lord, we are desperate for you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And I'm lost without. Yes, Lord, yan ay totoo, Panginoon. Hallelujah. Minsan ba, this is the air I breathe. Hallelujah. This is the air, Brother Tim. Hallelujah. This is the air I breathe. Hallelujah. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word, yes, spoken to me. Let's sing the chorus. And I'm desperate for you, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. And I'm lost without you. Let's sing one more time. I'm desperate for you, Lord. And I'm desperate for you. Sinauwaw sa Diyos sa mga sandaling ito. Hallelujah. And I am lost, Lord. And I'm lost without you. Ating awitin sa huling pagkakataon. And I am desperate for you, Lord. And I am lost without you, Lord. I'm desperate for you, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I am lost without you, Lord Jesus. And I'm lost without you. Yes, Lord God. I'm lost without you. Amen. Yes, Lord Jesus. I'm lost without you. Amen. And amen. Yes, Lord. Tayo mo kat manalangin. Nakita namin Diyos. Nakita namin inawit, Lord. We are lost without you, Lord. We need more of your word, O God. Kailangan namin ng iyong mga salita. Kailangan namin ng iyong pag-unawa, O Diyos. Kailangan namin ng iyong guidance, ng iyong leading sa amin. Hindi namin kayo mabuhay bilang Kristiyano sa mundong ito kung wala ka, O Diyos. Ang kalakasan ay nagmumula lamang sa iyo. Ang pag-ibig ay nagmumula lamang sa iyo. Ang mga mata ng pag-unawa ay nagmumula lamang sa iyo. Ang mercy and grace ay nagmumula lamang sa iyo, Diyos. Ang pagpapatawad namin sa isang tao, ang pag-ibig namin sa isang kapatid, ang kalakasan ay nagmumula lamang sa iyo, Diyos. Kaya ang aming dalangin sa mga sandaling ito, give us the air that we breathe. Give us our daily bread. At katulad ang sabi ng iyong salita, and forgive us on our sin. Hallelujah.
Sa mga sandaling ito, O God, as we draw near in your presence once again, forgive us on our sins, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kababawan, sa aming mga shortcomings, sa aming mga pagkukulang, O Diyos. You are the God that justifies us. Linisin mo ang aming mga mata. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming buhay sa mga sandaling ito. And may your will be done, Lord. Katulad ng aming inawit kanina, be magnified, Lord. Huwag ang tao ang makita, huwag ang tao ang ma-magnify, kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, be magnified in our lives. Be magnified sa mga sandaling ito. Be magnified, O God. At ikaw ang siyang mangusap sa mga kabataang ito. Be magnified, Lord Jesus. Ang iyong pag-ibig ang siyang maghari. Ang iyong presensya ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. Let all the worries and troubles be cast aside. At ikaw lamang ang siyang madakila sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Lord God, katulad ng aming inawit, O God, we expect more from you, Lord. We want more of your word, more of your presence. At sa mga sandaling ito, may your will be done, not mine, Lord. Ang mga salitang ito na hinanda ng iyong malita lingkod, ito'y pawang basahan lamang pag hinanda ng tao. Pero Lord, I do believe na ikaw ang nasa aming kalagitnaan at sa bawat isa, magbibigay ng pag-unawa, encouragement, mga kinakailangang mga salita sa mga sandaling ito. Bigyan mo, Diyos, ang bawat isa ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat, isang pusong sa iyong salita lamang nagmamahal. Sa mga sandaling ito, baya maging handa kaming tanggapin ang mga salita na nais mong sabihin sa amin. This is all we ask and this is all we pray, O God. May your will be done in this place. This is our humble prayer. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maaari ba ating palapakan ang ating Panginoon? Praise the Lord Jesus. At sa walang abala ay ating buksan ang ating mga kasulatan. Sa mapagpalang gabi. Without further ado, ay ating buksan ang ating mga kasulatan. Again, sa Psalms chapter 92, verse, babasahin lang natin hanggang from verse 12 to 13, and then let us open also Philippians chapter 1, verse 3 to 6. So sabi dito sa Psalms chapter 92, verse 12, 13, the righteous shall flourish like a palm tree, and he shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Philippians chapter 1, verse 3 to 6. Sabi dito, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Can we all say amen to the word of God? Mayroon tayo makaupo sa mga sandaling ito. Palayan pa tayo lahat ng ating Panginoon. So sa mga sandaling ito ay gusto kong mangusap na ilang mga bagay lang. Magandang gabi sa bawat isa sa inyo. At salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga gawain. At sa kabila ng maraming mga pinagkakabalahan, school or work, pero salamat sa Diyos ay nandito pa rin kayo. At salamat patuloy tayo pinapalakas ng ating Panginoon. At tunay nga na sa mga sandaling ito ay dapat pasalamatan ng ating Diyos. Tunay ba na mabuti sa inyo ang Diyos, mga kapatid? Iningatan niya kayo sa araw-araw. At sa pag-iingat niya, ang biyaya niya sa inyo ay
patuloy. No? At tunay nga na sa mga sandaling ito, masabi ko na ang inyong presensya ngayon ay isang testimony na mabuti ang Diyos. Kung bakit kayo ngayon nandito ay isang patunay na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay nahahabag. Ang Diyos ay, masabi kong, dakila sa inyong buhay at sa bawat isa. Sa mga sandaling ito ay ayoko po mag-aksaya ng mga panahon dahil bibigyan ko lamang ng unting mga sandali ang mga bagay na ito. At dahil ang ilan sa mga parte ay napag-usapan na natin previous Friday ago, so ngayon ay bibigyan ko lamang ng unting karugtong at hopefully ay makap na natin sa susunod na Friday or sa mga darating pa as the Lord wills. So, pinag-usapan natin yung idea o yung kaisipan na pagsisimula muli at humantong tayo dun sa pinaka-nais kong i-drive sa ganong kaisipan na kung saan tayo ay tinatawag ng Diyos na magsimula o magsimula muli sa ilan sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos hindi lamang basta magsimula, hindi lamang basta tanggapin siya and then walang mangyayari sa dulo. Diba? Hindi tayo tinawag ng Diyos upang umupulan dyan and then just, walang mangyayari. Nakaupo lang. Kundi tayo ay tinawag ng Diyos to flourish. Okay? To flourish. At yun yung pinupunta natin previous Friday ago, kung saan tayo ay tinawag, o binasa natin sa Psalms chapter 92, na tayo mga kabataan, kahit sa ating mga edad, nabanggit ko nga na hindi tayo, o marami sa atin nagkakalayo ng edad. May mga ilan sa atin dito na matatagal na sa mga salita ng Diyos. Ang ilan sa atin, mga bago pa, mga hindi pa gaano nakakaunawa. And yet, kung ikaw man sa mga sandaling ito ay nagnanasa na magpasimula, o kayo ng mga mas bata ay nais nyo na magsimula o sa mga matanda ay magsimula muli, tayo ay binibigyan ng Diyos ng destination o ng preview o ng goal na kung saan tayo ay kinakailangan mag-flourish. Okay? So ganun yung kaisipan na nais kong iwan sa inyo sa mga nakalipas na mga gawain, no? Hopefully sa mga susunod na araw ay ma-recap natin ang ilang mga bagay, pero ayoko siyang madaliin dahil nadarama ko na may mga bagay na mga mahalaga tayong mga punto na kinakailangan nating masentro sa mga susunod na mga pagkakataon. Pero sama niyo lang po sa patuloy sa panalangin na ang Diyos nawa ang magbigay ng inspiration, mag-lead sa atin, at itong mga pinag-uusapan natin na how to flourish, paano ba lumago, paano ba mag-mature, paano ba mag-grow, and so on and so forth, ito ay magbigay sa atin ng pag-unawa sa kanyang mga salita. At higit pang desire na lumago, higit pang desire na mag-flourish. No? Magkaroon tayo ng sense of direction na kung saan hindi tayo naglilingkod sa Diyos ng walang kabuluhan, kundi merong bagay, merong goal na iniligay sa atin ng Diyos at yun yung kinakailangan nating puntahan. Okay? Yun yung kinakailangan nating i-attain. Yun yung kinakailangan nating ma-achieve. No? Bilang mga Kristiyano, bilang mga kabataan kay Kristo, meron tayong mga kinakailangang ma-achieve or i-achieve or mapuntahan. Dahil ang ating paglilingkod sa ating Diyos, hindi to pointless. Iniwala ba kayo doon? Hindi pointless, hindi walang kabuluhan itong ganitong mga gawain. Hindi sa walang kabuluhan ang mga pangaral, mga pangungusap, kundi ito ay may direksyon. Okay? Ito ay may kabuluhan. Ito ay may goal para sa inyo. Of course, most importantly,
sa Diyos. Nung kayo ay binigyan ng Diyos ng ganitong buhay, ganitong backstory, ganitong kaisipan, ganitong lifestyle, merong goal na nais ng Diyos na lakarin mo. Okay? At yun yung gusto kong mapuntahan natin, gusto kong, yung kaisipan ay gusto kong pagbulay-bulayan. Ano ba yun? Ano ba nais ng Diyos sa aking buhay? At sa paano pamamaraan ako makakapagsimula? O sa inyo naman matagal na, marahil marami nangyari, maraming mga bundok na naghadlang sa atin, paano ako makakapagsimula muli? Okay. So yun yung kaisipan na pinag-uusapan natin previous Fridays ago. At ngayon ay dadagdagan ko lamang ng ilang mga bagay. So pag-uusapan natin yung, actually, kinuha ko yung kaisipan na ito nung Friday, nung Wednesday. Napag-usapan natin nung Wednesday yung the process of restoration. Napag-isip-isip ko, napakainam o napakaganda nung salitang o nung kaisipan na yun na the process of restoration. Dahil, so nagbubulay-bulay ako, dahil yung restoration pala, o yung pagpapanumbalik natin sa isang bagay na nawala, o yung pagbigay sa'yo ng Diyos, for example, nawala sa'yo, nanakaw sa'yo ng kaaway yung isang bagay, yung kagalakan, halimbawa, yung pag-ibig, halimbawa, yung restoration pala ng bagay na yun sa'yo, meron palang proseso. Meron palang, may mga kinakailangan pang mangyari, may mga kinakailangan pang pagdaanan, bago ito mabalik sa'yo. Hindi pala siya, restored na ako. Okay na ako. Okay na yung kagalakan ko. Kundi, ito yung, masabi ko, parang ideal na buhay ng Kristiyano. Dahil tayo mga kapatid, hindi tayo mga robot na pwedeng i-turn on, turn off. Kundi bilang tao, may mga mangyayari sa ating mga buhay na maglilid sa atin papunta sa isang bagay o sa isang kaisipan. At sa ating paglilingkod sa ating Diyos, dumarating tayo sa mga panahon na kung saan papaisipin ka ng hindi maganda, hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. May mga bundok, sabi nga, na kinakailangan dumating sa iyong buhay. May mga trials, may mga temptations, may mga doubts. Pero ang kinauwian pala nun, kahit sa mahaba-habang paglalakbay mo, ang kinauwian pala nun ay restoration. Ang dulo pala nun ay kung anong nais ng Diyos para sa iyo. Napakaganda yung kaisipan na yun, na sa ating paglilingkod sa Diyos ay we are in the process. Pag-usapan natin ngayon, so i-relate ko yung title doon sa pinag-usapan natin last Wednesday. So yung pinaka-title ko talaga is How to Flourish. Pero lalagyan natin ng subtitle na The Process of Flourishing. How to flourish, the process of flourishing. So yun yung kaisipan na iiwan ko sa inyo sa mga sandaling ito. Dahil binasa natin nung previous Fridays ago na sila na mga naitanim sa bahay ng Diyos sa Psalms chapter 92, they shall flourish in the courts of God. Diba? They shall flourish in the courts of God. At sa mga sandaling ito, masabi ko na hindi ito, kumbaga yung kaisipan na yun na kapag ikaw ay tinanim, ikaw mag-flourish in the courts of God, masabi ko ito yung main timeline or main view, yung general view ng ating buhay. Pero sa kalagitnaan, kinakailangan ng isang halaman, di ba kung naalala ninyo nung previous Friday, inahalin tulad natin ang ating mga buhay o dinaanan natin yung mga pagtitipos sa Bible sa pagtatanim, di ba? Kung paano yung isang seed ay naisilang sa'yo, tinanim sa'yo, o kaya naman paano tayo nahalimbawa sa Bible na tayo yung mga tinatanim mismo, di ba? So, kung iisipin natin siya sa ganung kaisipan,
sa pagtatanim, tayo ay itinanim at hindi yun basta-bastang lalaki na lang kinabukasan. Nakuha nyo? Tama ba ako? O baka may alam kayong puno na kapag tinanim niya bukas, puno na? At I know naman, as far as nalalaman ko, wala naman. So, ganun yung idea. Ito yung sinabi sa Psalm chapter 92, sa verse 30 na ating binasa, sila na nilitanim, ang end goal nun ay they shall flourish, ang pinakadulo nun ay they shall flourish. At naniniwala tayo, o naniniwala ako, at alam ko naniniwala din kayo na sa pagbabalik ng ating Diyos, hindi tayo mananatiling nasa mababang kalagayan, hindi tayo nananatiling mga walang alam sa salita ng Diyos, kundi by and by the grace of God, tayo ay pinapalago. Pinapalakas. Binibigyan tayo ng kalakasan, kalaguan, spiritual wisdom, knowledge. Okay? So, sa ngayon, I do believe na tayo ay lumalago pa lang. Diba? Tayo ay lumalago pa. Sabi nga. Sa panahon natin ngayon, hindi pa natin na-attain yung pinaka-maximum growth. Yung maximum capacity na kaya natin. Tayo na mga kabataan o kayo na mga kabataan, wala tayo, ay masabi ko, hindi pa natin na-attain ang perfection. Tama ba? Perfect ba kayo? Perfect? Hindi naman perfect. At I do believe so na hindi pa natin na-attain lahat. Naniniwala tayo na marami pang mga bagay na darating in terms of spiritual, of course. Spiritual gifts ay magme-made manifest. Yung mga gift, yung mga nais sa'yo na paggawa ng Diyos, yun ay sisibol pa lang sa'yo. O ilan sa atin ay nagpapasimula pa lamang tayong gumanap. Ilan sa atin ay nag-warm up pa. Ilan sa atin ay hindi pa nakakaalam ng mga salita ng Diyos. Ilan sa atin ay hindi pa nakakaalam ng kanilang gagawin. Ano ba itong pinasok ko? Ano ba itong mga activities na ito sa church? And so on. Ilan sa atin marahil nagpapasimula ng gawin ang kanilang mga ministries, ang kanilang mga parts, and yet, they stumble, they fall because hindi pa tayo perfecto. Hindi pa tayo knowledgeable sa lahat ng mga bagay. Hindi pa tayo perfect. Hindi pa tayo complete. At pinag-usapan din natin last Wednesday, no? Kapag siya na-complete, sabi doon hindi nagkamali sa 1 Corinthians. And when he, that is complete, shall come. That is complete shall come. Aalisin na niya yung partial at tayo magiging complete sa kanya. Yun ang kamali. Dahil wala tayong ibang completion, wala tayong ibang pagkapuno, kundi kay Kristo Jesus. Tayo lahat ay partial lang. Partial this, partial that. Partial speaker, partial MC, partial. Ang ating mga gifts, we perform on our own levels. But God will give us the completion. And I would say so right now, yung ating pag-flourish, yung ating end goal na sinasabi ko nga, yung pinakadulo ng ating pananampalataya, which is to flourish, to be fruitful, we cannot do that on our own. Hindi natin kaya yun sa ating sarili. Kundi, ito'y sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Ito'y sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Dinaan natin last Friday na ang pangako para sa inyo ng mga naitanim sa bahay ng Diyos. Iniwala po ba tayo na anak tayo ng Diyos? And if we believe that we are sons and daughters of God, we are being planted in the house of the Lord.
Ano ibig sabihin nun? Sabi dun sa isang awit, just like a tree, but that is planted by the waters, but kinakailangan yung puno na itanim sa tubigan para hindi siya magalaw, so that it shall not be moved. At sa mga sandaling ito, we are planted in the house of God upang tayo ay hindi magalaw ng kung sino-sino man. Kung merong nakatanim na halaman sa inyong bukiran o sa loob ng bahay ninyo, may halaman kayo. Walang kung sino-sino sa labas na maaaring pumasok at sirain na lang bigla yung halaman ninyo. Although sa ating panahon, maaaring mangyari yun. Pero walang sino man na sa tamang pag-iisip na basta-basta na lang papasok sa bahay na may bahay at gugupit-gupitin yung mga halaman. Nakuha nyo? Kundi, yun yung gusto ko pakita na kung tayo tinanim sa bahay ng Diyos, tayo ay secured. Until the day na tayo ay, ang sabi doon sa verse 13, until the day na tayo ay mag-flourish in the courts of our God. Yun yung pinakapangako sa inyo. Na kayo na mga naitanim, lahat tayo na naitanim, sa bahay ng Diyos, you will flourish. They shall flourish. Ibig sabihin, mangyayari sa inyo na tayo ay mag-flourish in the house of God, in the courts of God. At yun yung sabi ko nga end goal, yun yung pinakapangako sa atin. The promise for you, sa inyo ng mga kabataan, ang pangako sa inyo ng Diyos, na kahit sa gaano kakaliit na kalagayan ngayon, o gaano kahina, o gaano ka wala pang alam, wala pang knowledge, wala pang idea sa mga salita ng Diyos, you will flourish. Okay? Ikaw ay lalago. Ikaw ay lalakas. Ikaw ay magkakaroon ng wisdom, ng knowledge, ng tamang pag-ibig, ng tamang brotherly kindness. Diba? Sabi ng faith, virtue, love. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, meekness, brotherly kindness. Diba? Lahat tayo we will attain those steps. Those are the promises of God. Okay? So gusto kong panghawakan ninyo yun, na kahit sa anong kalagayan ninyo ngayon, don't worry. If you believe that you are planted in the house of God, you will grow. You will flourish. You will mature. Okay? Hindi ka mananatili sa ganyang kalagayan. Hindi ka mananatili sa ganyang mahina na kalagayan. Kundi ikaw ay lalago. Yun yung pangako sa iyo ng Diyos. Actually, alam niyo ba, bago tayo mag-proceed, yung flourish na salita, di ba, dinaanan natin previous Friday, dinefine natin ang flourish. Di necessarily na ang flourish ay ang ibig sabihin lang nun ay magbunga. Okay? Not necessarily. Dahil ang salitang flourish, hindi natin na siya ganong ginagamit. Diba? At yung flourishing na word, yung flourish na word, hindi nyo siya makikita gaano kung mag-search kayo sa King James Version, o sa ilang mga versions ng Bible, hindi nyo siya ganong masusumpungan. Kung try kayo mag-search, dahil may gadgets naman tayo, try nyo i-search yung salitang flourish. Hindi nyo siya ganong makikita. Hanggang Old Testament lang, around 9 to 10 occurrences lang. Pero, binigyan natin ng definition ito na flourish, na, kumbaga, nung last Friday, binigyan natin siya ng pinaka-parang kahulugan na magbunga, o na mabunga, right? Or mag-increase. Diba? Pero not necessarily na, ibig sabihin yung salitang flourish o yung salitang pag-flourish ay hindi necessarily nangangahulugan na tawag dito ng isang specific na specifically na magbunga lang. Okay? Susundan niyo lamang ako. Ang ibig sabihin actually ng flourish na binigyan natin ng kahulugan is to break forth. Yan na kahulugan din na to bud,
upang ano ba tagal ng tubad? Magsimulang mamulaklak. Diba? Yung flourish, actually yung ginamit na Hebrew word instead of flourish ay yung orak. Ang ibig sabihin nun ay to blossom. Sabi doon, babasahin ko na lamang. To blossom, to break forth, to bud, to be fruitful, to make fly, to flourish, to grow, to spread, to spring up. Okay? At sa mga sandaling ito, i-highlight ko o bibigyan ko ng pansin, marahil na overlook natin nung previous Friday, na ang kahulugan ng flourish o ang ibig sabihin ng flourish ay hindi necessarily na kinakailangan mong mag-produce o magbunga ng ganitong klaseng bunga. Binigyan natin ng emphasis last Friday na, di ba, pag sinabing flourish, nagbubunga. Right? Binigyan natin ng punto nung last Friday na pag sinabing flourish, nag-increase. Merong mga bunga. Some 30, some 60, some 90, di ba? Binigyan natin ng kaisipan yan, gano'n. Pero not necessarily na kapag mag-flourish ka o mag-flourish tayo, ay meron lamang specific na bunga para matawag na ikaw ay nag-flourish. Ibig ko sabihin, tayong lahat ay masabi ko na merong mga variances in terms of gifts. Katulad nga ng binanggit natin last time, mayroong 30, may 60-fold, may 90-fold, may 100-fold. And to flourish, actually, hindi mo kinakailangan ma-meet yung certain level or yung certain point or kinakailangan specific na ganitong itsura o kinakailangan na specific na ganitong level to flourish. Dahil kung magkukumparahan tayo dito, diba, wala tayong mararating. But actually, to flourish, ay maganda na makita natin na kahit iisang bunga lang, o na kahit iisang bunga ng iyong pananampalataya, ay nangangahulugang you flourished. Kung tayo ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makagawa ng isang bagay bago siya bumalik, no? Dahil tayo ay, karamihan sa atin ay mga bata pa, karamihan sa atin ay nagpapasimula pa lamang mag-aral, mag-unawain ang mystery, ang salita ng Diyos, at naniniwala rin tayo na malapit na bumalik ang Diyos. Diba? So, kung ilan na lang, let's say, 5 years or 10 years or 3 years or so, diba? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ngayon, na makagawa lang ng isang bagay o ng isang bunga o ng isang outcome ng iyong pananampalataya bago siya bumalik, then we can say as well na you have flourished. Okay? Or kung bibigyan ka man ngayon ng 100-fold, 100 tasks to do, na kung saan wala ka ng tulog, wala ka ng, diba, marami kang ginagawa. It doesn't matter kung isang bunga lang or kung 100 na bunga. Pero nawa sa mga sandaling ito ang panghawakan natin. Kung anumang talent or anumang, ba? Nalala niyo yung parable of the talents? Kung gaano man karaming talent, o kung gaano man karaming gifts ang binigay sa inyo ng Diyos, learn to make use of it. At kung isang bunga lang, katulad nung, di ba, nalala niyo yung binigyan lang ng isang talent, isang mina. At ang ginawa niya, tinago niya sa lupa. At ang sabi ng kanyang master, dahil hindi ka naging tapat, ikaw ay aalisan ko ng talent at bibigay ko dun sa 5 na nagtubo pa ng 5.
So kahit isa lang. Kahit isipin mo na wala ka talagang maitulong. Kahit isa lang. Naniniwala ako, kahit isa, kahit na maliit na bagay, kahit sa pagpapanalangin, o kahit sa mga maliliit na gifts, or sa mga malalaki. Naniniwala ko na you will flourish. You will flourish. Okay? It doesn't mean na ang flourishing ay nangangahulugang maraming bunga. Okay? Hindi nangangahulugan na ang flourishing, ibig sabihin nun ay maraming outcomes. Maraming ministry na pinaglilingkuran. Maraming na-contribute. Maraming naiambag. Maraming nagawa. Ang flourishing ay nangangahulugan lamang is to be fruitful. To bear fruit. To bud. Okay? To spread. At actually, alam niyo ba, yung salitang flourish, kung bibigyan natin siya kung kukunin natin yung meaning niya talaga sa dictionary natin ngayon, ang to flourish ay hindi lamang basta magbunga o mag-bear fruit. Nangangahulugan din na sabi doon, to flourish means to prosper. Or to flourish means to have life. To flourish means to have peace. Okay? To flourish means to grow. Not necessarily paramihan ng bunga, paramihan ng outcomes, paramihan ng paggawa. Kundi tayo ay tinuturuan ng Diyos, nililid tayo ng Diyos, just to flourish, to bear fruit. Kung anumang level o anumang gift na pinagkaloob sa inyo ng Diyos, kung hindi mo pa nalaman ang gift na pinagkaloob sa inyo ng Diyos, it's time to assess. It's time to pray to God. Kinakailangan natin manalangin, kinakailangan natin magsumikap, kinakailangan natin kilalanin ng Diyos na higit pa. At sa ating mga matagal na, if we know what God wants us to do, sabi nga sa mga salita niya, doon tayo hahanapan ng Diyos. You need to flourish. Gagawin mo ba yung katulad nung ginawa ng merong isang talent ay tago na lamang sa lupa at kukubli? O pagyayamanin natin? Okay, makuha niya? So not necessarily meaning ng flourish ay magkaroon ng maraming bunga or yung sobrang laki. Diba? Kasi kung yung susukatin lang natin yung flourish na malaki, ay baka kami lang ni Brother Sam yung nag-flourish nga. Pero hindi natin sinusukat based on the size, based on the number of fruits, kundi to blossom is to flourish. To have life is to flourish. Okay? To have peace is to flourish. To prosper is to flourish. Sa mga sandaling ito, pinag-uusapan natin yung flourishing spiritually. Actually, nagamit ko na yung much time upang i-define lamang yan, balikan yung ilang meaning. Dahil nakalimutan kong na hindi natin nasama last time. So, maikli lamang ito na kaisipan. Pinag-uusapan natin yung flourish, to prosper, to have life, to bear fruit, just one fruit, or many fruits. Pinag-uusapan natin yan, at pinag-uusapan natin ngayon yung process kung paano mag-flourish. At gusto kong maunawaan ninyo sa mga sandaling ito, ang paglago, o ang pagyabong, o ang pag-grow, pag-bear ng bunga, ay ito'y merong proseso. May mga kinakailangan mangyari. May mga kinakailangan gawin. Kung hihilingin natin ngayon sa mga sandaling ito na, Lord, I want to flourish, I want to grow, I want to be matured. There are things na kinakailangan muna na mangyari sa atin. May mga process na kinakailangan mong daanan. May mga bagay na kinakailangan mangyari
para ikaw ay lumago. Tayo ng mga kabataan, may mga bagay na kinakailangan nating gawin o may mga kinakailangan mangyari sa ating buhay para masabi natin na tayo ay lumago. Upang masabi natin na tayo ay naging matured by the grace of God, upang yung mga childish attitudes natin ay mawala, maalis, may mga kinakailangang mangyari. Hindi yan sa pagtulog mo, kinabukasan, paggising mo ay wala na yung ganitong childish attitude. Hindi yan sa pagtulog mo at paggising mo, wala na yung ganitong kaisipan, wala na yung ganitong immaturity. Kundi, sa'yo nagpapasimula, kung ikaw magnasa, kung ikaw magnais, na Lord, I want to be matured, I want to grow, I want to flourish, to bear fruit, may mga kinakailangan mangyari sa ating buhay. May mga kinakailangan tayong daanan. May mga kinakailangan tayong decisions na gagawin. At yun yung gusto kong maintindihan ninyo, mga kapatid. Dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi ito, sabi ko na, pagaman, di ba, hinahalin tulad ang paglilingkod sa Diyos on a straight path, following Jesus. Pero masabi ko rin sa mga sandaling ito, there are decisions to make. There are paths to choose. May mga pagpapasya na kinakailangan gawin. May mga desisyon na kinakailangan gawin. At sabi nga na isang awit, if you have decided to follow Jesus, diba? No turning back. Sabi rin sa Deuteronomy, naglagay ang Diyos ng 200 blessing or cursing. Anong pipiliin mo? Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, choose life. At kayo, mga kapatid, bagaman tinuturo ng Diyos sa mga sandaling ito na piliin niyo ang buhay, kinakailangan niyong pumili. Kinakailangan niyong pumili. Okay? Kinakailangan niyong mag-decide right now. If you want to be a part of Christ, and you want Christ to be a part of you, you have to decide. You have to choose. And ang maturity ay hindi darating overnight. There needs to be a process. May mga kinakailangan mangyari sa atin. Yung mga adik, mga kuya ninyo, kaya ganyan yung attitude nila, or hindi yung attitude. Kaya ganyan yung kanilang lifestyle, ano ba yung word? Admirable. Yung kanilang pamumuhay na ganito, ang hinihin, or maraming wisdom yung lumalabas sa kanilang bibig. Alam nila yung tama, alam nila yung mali. It's because maraming experiences na nangyari sa kanilang mga buhay. It's because of wisdom na pinagkaloob ng Diyos through time and time again. Kaya tayo, habang nagpapasimula pa lamang, there needs to be a process na kinakailangan natin gawin. Kinakailangan natin tahakin. Ang pagiging matured o ang paglago sa mga salita ng Diyos spiritually, may mga kinakailangan harapin. May mga kinakailangan na gawin. May process. Okay? At lahat tayo, sabi nga ng Pangarang Wednesday, lahat tayo ay still under that process of restoration. Under the process of becoming like Christ. Lahat tayo nasa proseso pa, mga kapatid. Being restored to that moment, to the flourishing moment. Sa panahon na masabi mo na, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have run this race. May mga kinakailangan pang gawin to bring completion. Okay? So may mga kinakailangan pa tayo, may mga process pa na kinakailangan harapin for the unity of the faith. May mga process pa na kinakailangan gawin to be like Jesus. Dahil we profess that we are Christians, we follow Christ. Tama ba? Tama ba na sinusundan niyo si Kristo? So if we follow Christ, we want to be like Jesus. Diba? We want to be like Christ. And yet, there are still things to learn. And to reach that, may mga kinakailangan pa tayong gawin. May mga goals na kinakailangan ma-attain,
may mga milestones na kinakailangan abutin. Sabi nga sa Philippians chapter 3, sa verse 15, sabi doon, I do believe nababasa natin to a lot of times na mga nakalipas na araw. Philippians chapter 3 verse 15, therefore let us, as many as are mature, have this mind. Sino sa inyo yung masabi nyo sa inyong sarili na matured? Sino sa inyo matured na? Wala. Sino sa inyo isip bata pa? Wala. It's hard to, it's hard to claim na mature ka na, So, kung inisip nyo sa sarili nyo, by the grace of God, you are matured. You know what's, by the grace of God, of course, you know what's right and wrong. Ito yung paalala ni Pablo. Let us, sabi niya, sa verse 15, as many as are mature, have this mind. So, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Sa inyo na mga matured, at sa inyo rin ng mga nais pang mag-mature, o nais pang lumago kay Kristo. Have this in mind. Sorry, nalagpasan pala natin yung Okay, tama. Have this in mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Ano yung tinutukoy dito na have this in mind? Yun yung sa taas, Sa verse 12 ng Philippians chapter 3. Not that I have already attained. So kaya na mga mature, ito yung kaisipan na nais ni Pablo na itaglayin nyo rin. Not that I have already attained or I'm already perfect, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. I do not count myself to have reached it, to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize. Basically, sinasabi ni Pablo na kayo na mga nag-iisip na matured na, and of course, by the grace of God, ang ilan sa atin, ilan sa inyo ay matured na. Spiritually matured na, spiritually adept na, marunong na, maalam na sa mga salita ng Diyos, alam na ang tama at mali, alam na ang proper decisions to make. At kayo rin ang mga nagpapasimula pa lamang, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na to press on toward that goal. At magkaroon ng kaisipan na hindi mo pa na-attain lahat. O hindi mo pa naaabot lahat. At masabi ko sa mga sandaling ito, hindi ko pa naabot lahat. Kayo ba masabi niyo sa sarili niyo na hindi niyo pa naabot lahat? Hindi mo pa narating lahat. Yung kaisipan ng Diyos ay hindi mo pa maunawaan. O may mga ilang pambagay na hindi ka maunawaan. Or yung mga ilang attitudes, ilang mga bagay na ginagawa natin, pag-uugali, habits, pamumuhay bilang Kristiyano, hindi mo pa naabot lahat. But you see, ganito ang kaisipan, hindi magmukmok, hindi dahil na hindi mo pa naabot lahat ay magstay ka na lang doon, kundi ang sabi doon, to press on the goal. To reach on the goal. Upang abutin yung dulo, hindi upang magstay lamang sa inyong sa ating mga mababang kalagayan, kundi to reach the completion, to reach the goal. Okay? So ganoon nawa ang inyong mga kaisipan. And while we are in this process, habang tayo nandito sa proseso na binibigay ng Diyos o na sa atin ngayon, have that in mind. To reach forth toward the goal. There are no shortcuts sa paglilingkod sa Diyos. There are no easy ways para matapos agad yung karera. You must press on sa daan na binigay sa iyo ng Diyos. Nakuha niyo ba, mga kabataan? Kinakailangan mong magsimula. O sa mga mas matatanda na, kinakailangan nyong lumakad patuloy o magsimula muli. Kinakailangan ninyong i-reach ang goal. There are no shortcuts. Walang easy ways. Walang teleporter. Walang machines para ihatid ka sa dulo. You have to reach for the goal.
you have to walk on the process. Let us have this in mind. Let us have the same mind. Na kung saan, sabi dito ni Pablo, if you are mature, have this in mind. If anyone among you think otherwise, God will reveal this to you. Okay? Pero pansinin niyo itong verse 16. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Ano yung pinaka-kaisipan dito ni Pablo? Babalik tayo sa sinabi ko kanina, na hindi tayo, sinabi ko kanina na hindi tayo hinahanapan ng same amounts ng bunga. Okay? Binigyan ng punto dito ni Pablo na yung to the degree that we have already attained. Ibig sabihin, ang ilan sa atin ay marahil malayo-layo na yung narating. Ang ilan sa atin nagpapasimula pa lamang. Ang ilan sa atin ngayon ay nasa in-betweens. Ilan sa atin ngayon ay marahil nalalayo. Ilan sa atin marahil ngayon ay nasa starting line pa lang. O ilan sa atin marahil nasa dulo na. Malapit na sa dulo. Sorry. Malapit na sa dulo. Ang sinasabi din ni Pablo, kahit anong kalagayan na meron ka, kahit na ikaw ay nasa pinakadulo na, o kahit na ikaw ay nasa pasimula pa lang, may mga kinakailangan pang i-attain. Let us walk by the same rule. Ano yung rule? Binasa natin kanina. Reaching forth toward the goal. Alam niyo ba sa sports o sa mga karera, so mahilig akong, meron dong isang mga group of videos, sa playlist ng videos. Mahilig ko panoorin yung mga nagse-celebrate prematurely sa mga karera. Alam niyo yan, yung, halimbawa, may takbuhan. At dahil yung first, tuwan-tuwa siya, nagpo-post na siya dahil malayo siya doon sa second, nagpo-post na siya sa crowd, no? Kakaway-kaway na, babagalan niya konting takbo. Tapos, bigla-biglang uunahan siya nung second sa likod niya at yung second, yung nasa likod niya yung mananalo. Nakakita na ba kayo ng ganun? Mga karera na prematurely nag-celebrate siya, oh, panalo ako, oh, babagalan ko lang konti. Posting na ako sa crowd, posting na ako sa mga tao. Tapos yung pala bigla kang mauunahan sa likod mo. Diba? At nakakatawa lang. Nakakaawa, nakakatawa. Diba? So nagmalaki na siya, nagmayabang na siya. Oh, panalo ako. And then bigla siyang matatalo nung nasa likod niya. Nakita na ba kayo ng ganun? No? So what I'm trying to say is, even if na para bang matapos na ang iyong karera. Even if, masabi mo, by the grace of God, malayo-layo na narating. Huwag tayong tumigil na magkaroon ng ganitong mindset. Let us reach forth toward the goal. Let us reach forth toward the goal. Kahit na ikaw ay matanda na, spiritually speaking, kahit na ikaw ay bata pa, spiritually speaking, let us have that mindset na meron ka pang mga bagay na kinakailangan i-attain. We are all together in this process. Lahat tayo ay, mga kapatid, kahit na matagal na o mabago pa lamang, lahat tayo nandito sa process na ito. Don't celebrate prematurely. Yung kakaway-kaway ka na sa pants dahil, oh, tapos ka na. Oh, I'm great. I'm matured. I'm wise. Even yun na mga matanda na, even yung mga brothers na mga kuya na, sisters na mga ate na. Let us have the same mindset, the same idea on whatever degree that you have attained to reach forth toward the goal. Abutin natin ang goal altogether. Lahat tayo. Naniniwala ako, lahat tayo. And I hope and I pray na tayong lahat na nandito ngayon ay kasama-sama tayong tatagpuin sa pagbabalik ng ating Diyos. And we will all reach the goal. We will all reach the goal. And I hope and I pray na lahat tayo na nandito ngayon ay masumpungan sa araw. Nakuha niyo ba?
while we are in this process, sabihin ko na yung pinaka-main point na nais ko sabihin. While we are in this process, have the mindset, have the right mindset, motivation. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong nauuna. At lalo-lalo na huwag tayong pahuhuli. No? Pero, let us run this race on the right way na nais ng Diyos. On the right mindset, on the right idea. Huwag tayo pahuhuli, of course, huwag natin hayaan na maging slack tayo, maging relax tayo. Huwag na tayo maunguna sa Diyos. But let us run this race sa anong kaya mong speed, sa anong kaya mong acceleration o anuman. And mga kapatid, have the idea, have the mindset that we will reach the goal. We will reach the age of flourishing. Lahat tayo ay lalago. Lahat tayo ay lalakas. Lahat tayo ay patitibayan ng Diyos sa pananampalataya. Do you believe that, mga kapatid? Kung naniniwala kayo doon, kung naniniwala kayo na lahat tayo lalago, lahat tayo mauunawaan natin ang mga kaisipan ng Diyos, kung lahat tayo mag-i-increase sa pag-ibig, let us hold on to that. Panghawakan natin yan. And let us reach forth toward the goal. Sabi nga sa banal na kasulatan, may nauuna, may nahuhuli, or anong pagkasabi doon? Yung mga nauuna, nahuhuli, at yung mga nahuhuli, nauuna, di ba? Naalala niyo? See, it doesn't matter. As long as you will reach the goal. Kung gift na pinagkalob sa'yo ng Diyos, o ang grace na pinagkalob sa'yo ng Diyos ay yung speed mo ay 1 meter per second lang, or 1 meter, ayun nga, 1 meter per second. Bilis na nga yun, actually, 1 meter per second. Pero kung ganun speed lang, then, as long as you will reach the goal, as long as you hold fast, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, as long as you trust the process of running, you will reach the goal. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Trust the process that God is giving to us. And right now, God is bringing us through this process. Process na ano? Kinakailangan mo umattend. Kinakailangan mo marinig yung mga pangaral na ganito about dito, about ganyan. Minsan nga, kinakailangan mo magkamali para ma-experience mo. At sabi nga ng isang quotation, diba? Experience is the best teacher. Upang maunawaan mo, maintindihan mo mga nais ng Diyos sa iyong buhay. May mga ganito mangyayari, may mga ganyan mangyayari, may mga kinakailangan kang i-accomplish, gawin. You see? We are all in this process, mga kapatid. Mga bata, huwag kayong maging impatient kung hindi pa kayo makatugtog and so on. Let us trust the process. Okay? Let us trust God sa mga sandaling ito. At yung process na yan, kung may gift kayo, pinangahawakan nyo sa inyong puso, sa inyong sarili na meron kayong gift, sa ganito, sa ganyan. Hindi yan Diyos. Sabi niya doon, our calling and election are irrevocable. Hindi yan nababago, hindi yan nasisira. Let us hold on to that. Let us trust the process of the Lord. Okay? Hawakan natin yan. I'm closing, pero sa mga sandaling ito, I want you to, kung naalala niyo yung storya ni Samuel, so dito tayo magtatapos sa storya. Naalala niyo yung storya ni David, nung siya ay ma-anoint. Diba? Naalala niyo yung storya, kung hindi niyo maalala, kwentuhin ko na lang. Sa 1 Samuel chapter 16, basahin niyo. Sabi doon, sinugo ng Diyos si Samuel para i-anoint ang susunod na hari kay Saul. Diba? At dumating doon yung, pumunta siya doon sa bahay ni Jesse. At so pinatawag ni Samuel yung, sabi niya kay Jesse, patawagin mo lahat ng iyong mga anak, papilahin mo sila dito. At dumating yung kanyang mga anak, nakita niya si Eliab. Wow, this guy is big.
malaking taong ito ay malakas itong taong ito. At alam niyo yung pinaka-favorite quote, may mga kino-quote ng ilan sa atin. Diba? Alam niyo yung sinabi doon ng Diyos, God looks at the heart, hindi sa muscularity, hindi sa kalakasan ng mga katawan. So sabi ng Diyos, no, hindi yan yung nice. Hindi yan yung magiging hari. Then dumating yung sunod, pangalan nun, si Abinadab. No, hindi yan. Then dumating si Shama. Nope, hindi yan yun. Hanggang sa lahat ng 7 ay dumating, hindi yan yung i-anoint ko bilang hari. At alam natin nangyari, pinatawag si David. Sabi ni Jesse, meron pa akong anak dun sa bukiran. Patawagin ko ba siya? O, tawagin mo. Dahil sabi ng Panginoon, hindi tayo alis dito hanggang hindi natawag ang lahat ng iyong mga anak. So pinatawag si David at bigla-bigla sinabi ng Diyos, siya na yun, tayo ka Samuel. Tayo ka Samuel, siya na yun, i-anoint mo na siya bilang hari. Okay? At si Samuel in-anoint si David. Sabi doon, the Spirit of the Lord came to David on that day. At meron lang akong observations doon na gusto kong makita nyo rin. Una, si David ay in-anoint bilang hari. O yan, di ba? Si David ay in-anoint bilang hari, pero hindi siya nag-assume ng office after, right immediately. Nakuha niya? Si Haring David, si David pa lamang, bata pa siya, in-anoint na siya ni Samuel, ikaw yung magiging sunod na hari ng Israel. Pero hindi siya naging hari talaga or sa bayan after many years pa. Marami pa nangyari, di ba? Nandun pa yung storya kay Goliath, nandun pa yung hinahabol siya, nandun pa yung, di ba, papatayin siya ni Saul. Di ba? Marami pa nangyari. Hindi siya nag-take ng office agad. Kung sa movie lang, kung sa pelikula, di ba? Or sa mga politika, pag ikaw na yung in-anoint na hari, umalis na kayo! Ako na ang hari. Diba? But si David, nung siya in-anoint, hindi siya basta nag-take ng office o nag-take ng position. And I want you to notice that. Diba? Dahil tayo, mga kapatid, o kayo, o lahat tayo, meron tayong mga differing gifts. Do you believe that? May mga pagkakaiba-iba, may mga differing, masasabi ko, gifts tayo. We are anointed by God of those differing gifts. In-anoint tayo ng Diyos, of course, generally speaking, to be of service sa Diyos, sa ating Panginoon. Pero yung ating buhay Kristiyano, inaanoin tayo sa iba't ibang mga positions. Meron tayong gifts sa pagtugtog. Meron tayong gifts sa mga pag-share, sa mga pangaral, sa mga pagkausap sa mga ganitong tao, sa pananalangin, so on and so forth. But you see, even when David was anointed, bago siya ma-appoint on that position, bago siya maging fruitful bilang hari ng Israel, anong nangyari? Maraming mga nangyari. Maraming mga nangyari. Kinakailangan niya munang harapin si Goliath. Kinakailangan niya munang tugtugan si Haring Saul. At anong nangyari doon after niya tugtugan, di ba? Hinabol siya ni Haring Saul. Tinutugtugan niya lang ng una, hinabol na siya ngayon. Nakilala niya muna si Jonathan. Diba? Ano nangyari? Bago siya naging hari ng Israel. Ano yung dinadrive ko dito? Tayo rin naman I do believe there are gifts na meron sa inyo, mga kabataan. Meron kayong mga talents na pinagkalob sa inyo ng Diyos. And God wants you to flourish o magamit yung mga talent na yan for His glory. Okay?
Pero yung mga talent na yan, o yung mga gifts na yan, hindi yan agad-agad kinabukasan, magpa-flourish ka na. May mga kinakailangan pang pagdaanan. Okay? At kaya ako medyo vague, o kaya ako sinasabi na yung pagdaanan, hindi ko sinasabi kung ano yung mga specific na dadaanan ninyo, kasi iba't iba tayo ng kinakailangan daanan. Iba't iba tayo na kinakailangan harapin. Iba't iba yung mga attitudes natin na kinakailangan maalis sa atin. At mga kapatid, before you take on that position, on a position where God wants you to be, may mga kinakailangan na mangyari sa ating buhay. Just like David. You are anointed as sons and daughters of God to be, sabi nga dun sa isang talata, to be holy. But of course, kinakailangan may mga kinakailangan tayong pagdaanan. But you see, iwan ko sa inyo ito. That anointing, yung anointing na yan, na nasa inyo ngayon, I do believe. This anointing, yan ay reminder ng pangako sa iyo ng Diyos. Si Samuel, inanoint niya si David. Ito yung pangako sa iyo ng Diyos, you will be the king. Kahit anong mangyari, kahit anong mangyari sa iyong buhay, you will be the king. Yun yung anointing. Yun yung sinisimbolize din ng anointing. Apart, of course, alam natin ang anointing is the Spirit of God. Diba? Pero, I want you to see this on another view, na ang anointing, ito yung pangako din. Kay David at that time. Na ikaw, David, I will anoint you as king, at kahit anong mangyari na dumating sa mga araw, you will be the next king. At kayo na mga kabataan, God is anointing you right now. Binibigyan kayo ng Diyos ng anointing, ng the Spirit of God, ng gifts of God. At gusto kong makita niyo yan na hindi upang magkumparahan sa iba't ibang tao, hindi mag-compare ng talents, ng gifts, ng wisdom, ng knowledge, and so on and so forth. Hindi upang mag-away, hindi upang makita ang sarili mo ng mas mababa, self-pity, kundi that is the promise of God sa inyong buhay. Someday, you will take your place on God's position of God wanted. Nais ng Diyos na position sa iyong buhay. That is the promise of God. Kaya sa mga sandaling ito, habang inaanya ko kayo sa pagtayo, kayo tumayo. Have this in mind, mga kabataan. Desire the anointing of the Spirit of God. And if you have the anointing right now, if you have the Spirit of God right now, that is the promise. That God will put you in the right place. Will make you flourish. Sa inyo ng mga mas bata pa, desire to feel or to know God even more. Nais nyo bang lumago? Nais nyo bang lumago sa pananampalataya? Right now, those gifts, those talents na pinagkakalob sa inyo ng Diyos, hindi lamang yan basta talents. I could say, those things are anointed by God. And if those things are anointed by God, it is a sign, it is a promise that God will use you someday for His glory, of course. Hawakan nyo yan, hawakan mo yan, pero hindi yan basta darating ng isang iglapan lamang. Kinakailangan mo lumago, kinakailangan mo lumakas, kinakailangan mo ng ganito, ganyan. Kinakailangan mo ng knowledge and wisdom and understanding sa mga salita ng Diyos. Huwag tayong mainip, mga kabataan. Trust the process. Trust God sa mga sandaling ito. And
And I could say it also, hindi lamang sa mga spiritual na level, kundi sa inyong mga decisions, sa inyong mga buhay. Huwag kayong mainip. Huwag kayong magmadali. Huwag niyong i-assume na kaya ko naman ng ganitong bagay. I will do this. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong mainip. Trust God in every process, in every decision. Huwag kayong magmadali. Trust God. In this process, habang tayo nabubuhay sa mga sandaling ito, sa mga panahon na ito na patapos na, trust the process. Trust the process. At magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians chapter 1, verse 6 na ating binasa kanina, He who has begun a good work in you will be able to complete it until the day of Jesus Christ. Tayo mukot manalangin. Lord, we thank you so much for your word. Thank you, Lord, na meron kang pangako sa amin na we will flourish someday, sooner. Na kami din ay lalago by the grace of God. Nakikita namin ang mga kalagayan ngayon, marahil sa mababang kalagayan. Hindi namin nauunawa ng ilang mga bagay. Hindi namin naiintindihan ng ilang mga bagay. Pero salamat sa pangako mo na we will flourish. Kami na natanim sa bahay ng Diyos, hindi kami mananatiling seed, kundi kami ay lalago, lalakas, titipay sa pananampalataya. At ako'y pinangahawakan ko yan, O Diyos, hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat isa na nandito. Lahat ng mga kabatahang ito, O God, ay titibay, lalago, lalakas sa pananampalataya. Sa mga sandaling ito, O God, yan ang aking dalangin. Help us to trust the process, to trust you, Lord. Help us flourish once again. At yan ang aking dalangin, O Diyos. Bigyan mo ng pangunawa ang bawat isa sa mga salita namin na pakinggan. Lord, maraming salamat muli. Binabalik namin sa iyong kapurihan, pagdakila. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Binabalik ko na po sa ating MC pagkatapos. God bless you, brother. Purihin ng Panginoon, isang mainam na mensahe muli ang ating narinig mula sa ating Panginoon patungkol sa pagpapalago na walang iba ang pinagmumulan ng pagpapalago na yan ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus. At it doesn't matter kung ikaw ba'y nauna o nahuli, ang what matters most is yung nagpapatuloy. Kaya sa mga nauna o magpapasimula pa lang, ay tayo laging magpatuloy sa Panginoon. At sa huling araw ay hindi naman one by one kukunin tayo ng Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians, di ba? We will be caught up together. Sama-sama tayong kukunin ng Panginoon. At bago tayo manalangin, awitin muna natin yung isang awit ng sasabing The Potter's Hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. Hallelujah. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray.
Take me, mold me, use me. Yan ba ang ating mga desire, mga kapatid? Hallelujah. Na magamit sa kapurihan ng Panginoon ng ating mga buhay. Hallelujah. To the Father's hand. Verse 2. Hallelujah. You gently call me. You gently call me into your presence, guiding me by, hallelujah, your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by, hallelujah, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Hallelujah. Lead me, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Lead us, Lord. Hallelujah. Take me. Hallelujah. Take me. Mold me. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Me, feel me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Minsan pa. So take me, mold me. Yes, Lord. Hallelujah. Ulmahin mo ang aming mga puso. Hallelujah. Ang aming mga pagkatao, Panginoon, sa iyong nais. Hallelujah. Upang ang buhay na ito, Panginoon, ang buhay ng mga kabataan, O Lord, ay may kaluguran sa iyo. Minsan pa, hallelujah, tayo magsamba sa Panginoon. Take me, hallelujah. Yes, Lord. Mold me. Use us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, feel me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, gaya ng aming inawat, Panginoon. Yan ang aming desire, Lord God. To flourish, Lord. Hallelujah. By your grace, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Muli sa iyong mensahe, Panginoon, ngayong gabi. That, hallelujah, you take us in your process, Lord God. Kung saan ikaw ang, hallelujah, may kakayanan magpalago, Panginoon, sa amin. Na minsan nagkukulang, Panginoon. Hallelujah. Minsan, hallelujah, dumadating sa mga kalagayan, hallelujah, na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Hallelujah. At gaya ng aming, hallelujah, narinig, Lord, kami nangangailangan, Panginoon, ng paglago. Hallelujah. Hindi namin ito magagawa, Panginoon, sa aming mga sarili. Hallelujah. Kundi sa galang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang buhay ng bawat kabataan. Hallelujah. Ay yung gamitin, Panginoon, sa iyong nasa, Panginoon. Upang, hallelujah, ang bawat kalaguan, hallelujah, ay magamit, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon. Patuloy na dalangin namin mga kabataan, Panginoon, na, hallelujah, gabayan mo kami, Panginoon, gaya ng aming inawit. Guide us, Lord God. Use us, Lord. Hallelujah. Mold us, Lord. Hallelujah. In a flourish, hallelujah, na kalagayan, Panginoon. Kung saan, hindi ang tao, hallelujah, ang may tataas dahil sa kalaguan, kundi ikaw, O Lord, hallelujah. Tunay na iyong mga salita, Panginoon, ang nagpapalago sa amin, Panginoon. Ikaw rin ang nagsabi, Panginoon, that apart from you, hallelujah, wala kaming magagawa, Panginoon.
But if we abide in you, Lord, hallelujah, ikaw ang nangako that you will flourish us, Lord God. Ikaw ang magpapalago sa amin. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli, hallelujah, hindi nabigo, Panginoon, ang bawat kabataan na pumarito, Lord God, at nagtamo, Lord God, ng panibagong mga pagpapala sa iyong mga salita. Tunay na kailangan namin ito, Lord God. Kami mga kabataan na nanghihina rin, Lord God. Ay kailangan namin, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, upang palakisin, hallelujah, patibayin, Panginoon, ang backbone ng iglesia, Lord God, gaya ng sinabi ng iyong lingkod. Hallelujah. Kailangan namin ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, hallelujah, wala man nagpaabot, Panginoon, ng mga prayer requests, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, hallelujah, ng mga desire, Lord God, ng bawat isa, Panginoon. Sila, Lord God, na may desire, hallelujah, sa ministry, mga kabataan na bago pa lang, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang mag-direct, Panginoon, sa kanila, Lord God. Ikaw ang magpatuloy, Lord God, na umipo sa kanilang mga puso, Panginoon, upang ibigay, Panginoon, ang mga gifts, hallelujah, na sa iyo nagmula, Panginoon, mga skills, upang, hallelujah, ang mga ito ay magamit, Panginoon, sa iyong ministry, O Lord, hallelujah. Tunay na malayo man, hallelujah, kung kami malayo sa iyo, Panginoon, saan na kaya kami ngayon, Panginoon? Kaya salamat, Panginoon, dahil, hallelujah, hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa mga kabataan. Patuloy kang nagpapalago. Meron kang mga kabataang binabangon, Panginoon, sa mga huling araw nito. Ang aming mga kapatid, ang aming youth leader, Lord God, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito. Lord, hallelujah. We pray, Lord God, ang bawat isang ginagamit mo, Lord God, na ginagamit mo sa likod ng pulpitong ito, Lord God, ay patuloy mo rin i-flourish, Lord. Hallelujah. Flourish them, Lord God. Hallelujah. Because all things work together, hallelujah, for good. Ikaw ang nagsabi niyan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, i-bless mo pa, Lord God, aming mga kapatid, hallelujah, aming youth leader, Brother Tim, hallelujah. Aming kapatid, Brother Sam, nagpapasimula pa lang, Panginoon, sa ministry na ikaw, Lord God, ang nagtayo, Panginoon, sa kanya. Hallelujah. And it is not because of men, Lord God, hallelujah, but because of you, Lord God, na tumatawag, Panginoon, sa mga kabataang ito, Lord God. Gaya namin, Panginoon, hallelujah, na mga matatagal na, hallelujah, matatagal na sa ministry. Kami rin, Lord God, ay nangangailangan, Panginoon, ng patuloy na gabay mo, Lord God. Dahil kami rin naman, Panginoon, ay nanghina minsan, Panginoon. Kami nagkukulang din, Lord God. At gayon din, dalangin namin, Panginoon, sa mga kabataan na may desire, Lord God, na magpagamit sa iyo. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na gumabay, Panginoon, sa kanila. Ikaw ang hallelujah, ikaw ang magpalago, Lord God, ng mga gifts na ikaw rin, Lord God, ang nagbigay sa kanila, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang aming kapatid, Brother Tim, Lord God, na ginamit mo, Panginoon. Palain mo kanyang tahanan, Panginoon. Hallelujah. Kanyang mga tinatakili, Panginoon. Bawat isa na narito, Lord God, na naglaan, Panginoon, ng oras, Lord God. Tunay na hindi nabigo, Panginoon, kami. Hindi kami nabigo, Panginoon. Dahil, hallelujah, kami tumanggap, Panginoon, ng pagkapala mula sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay aming binabalik, Lord God, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Hindi ka nagkulang sa lahat ng panahon nagdaan. Gaya nga, Lord God, ng nangyayari, Panginoon, sa mundong ito. Ang mundo may pasama, ngunit ikaw ay laging mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa aming pagwirin, Lord God, dalangin namin na kung paano kaming inihatid, Lord God, ng ligtas dito. Kami umaasa rin, Lord God, na kami ihatid mo, Lord God, ng ligtas sa aming mga tahanan. At pagpalain mo pa, Lord God, ang gawain ito, ang mga parte ng ministry nito, Lord God, ang mga musicians, Lord God, ang mga technical, Lord God. Ikaw, Lord God, ang magpala sa kanilang mga kamay, Panginoon. At, Lord God, sa aming pagkatapos, ay aming ibinabalik, Lord God, sa iyo ang lahat ng pinamataas na papuri, parangal, pasalamat, Panginoon, dahil ikaw ay karapat dapat sa lahat ng ito.
Kaya naman, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka, at sa iyo namin, Panginoon, namin binabalik lahat ng pinangamataas sa papuri at parangal sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo magtatapos na sa ating gawain. Tayo disis na. Ating awitin yung isang awit na nagsasabing, I love this family of God. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love, hallelujah. Ating kamayan, mga kapatid, ng bawat isa. I love this family of God, so close, knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so close, knitted into one. They've taken me to their hearts, and I'm so